low pressure area ng Pag-asa, isa ng ganap na tropical depression. Bagong sama ng panahon, pinangalanan ng Bagyong Jacinto. Lifestyle check dapat ding maisagawa sa mga miyembro ng Senado at House of Representatives ayon sa isang mambabatas. Dami accounts ng public officials dapat ding isama sa lifestyle check ayon kay Vice President Sara Duterte. Campaign period para sa Bangsamoro parliamentary elections nagsimula na ngayong araw. Pag-iimprenta ng mga balot ang gagamitin para sa BARM elections itinuloy na ng COMELEC sa kabila ng bagong batas na pinirmahan ng BARM Parliament. At dating CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas pinatawan ng 90-day preventive suspension ng NAPOLCOM kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 28, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Wala umanong sama ng loob ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Police General Nicolas Torre III. Ito ay matapos siyang tanggalin sa pwesto bilang PNP Chief. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Isang araw matapos tanggalin sa pwesto, nakangiting nagpaunlak sa panayam ng media ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Police General Nicolas Torre III. Anya, wala siyang sama ng loob matapos alisin sa pwesto at naniniwalang nananatili pa rin na magandang ugnayan nito sa mga opisyal ng PBBM administration. Yung pag-premise yun ng question na beyond repair para bang may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman ah. It's all the President's choice, ang sabi niya. Which I support it. Of course we are. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Tikom din ang bibig nito kung handa bang tanggapin ang alok sa anumang posisyon sa pamahalaan. Pero hindi umano siya kwalipikado sa posisyong hepe ng National Bureau of Investigation. Sa tanong kung nagkausap na ba sila ni Pangulong Marcos Jr., ang sagot nito, executive privilege, pwede. Sa dahilan naman ng hindi nito pagdalo sa turnover of command ceremony sa PNP noong August 26, araw ng Martes. Because there's, up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance. And that's quite a different thing. No. Kasi out of the service so, na ibig sabihin, sir, di ba? I'm still a policeman with a four-star general rank. Dumalaw si Police General Torre kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima sa tanggapan nito sa Kamara hapon ng Miyerkules, August 27. Ito ay para personal na batiin ang kongresista sa kaarawan nito. Nang tanungin naman sa mas malalim na dahilan ng pagdalaw nito sa kongresista, ang tugon nito. When I was the Chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors in my office. Nakita niyo naman yun, we published it. She visited me and we talk about things. So sa ngayon, I just reciprocated the gesture. I found out that it's her birthday today. Actually, alam ko matagal na.
Ayon kay Police General Torre, nakalive siya sa kasalukuyan at sa mga susunod na araw maglalabas ng pahayag sa kanyang saloobin kaugnay ng nangyari sa kanya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda sa Senado ang interagency coordination laban sa blacklisted contractors sa gitna ng usapin ng mga anomalya sa flood control projects. Pinuna rin sa Senado ang halos 20 billion pesos na taunang pondo para tiyakin ang kalidad ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Kinuwestiyon ng ilang senador ang ilang contractor ng flood control projects na bagaman iba-iba ang pangalan ay iisa lang din ang may-ari. Habang mayroon pang kaso na nabablacklist na o hindi na pinapayagang mangontrata sa gobyerno, ngunit nakakakuha pa rin umano ng proyekto gamit ang ibang pangalan ng contractor. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, ang mga sangkot sa flood control project scams ay hindi first-time offenders. Sa kaso nitong mga diskaya, mayroon silang St. Timothy, Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan nyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga contractor ng bagong kumpanya para ikutan yung blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist tapos nakakabalik lang? Suwestyon ni Senador Panfilo Ping Lacson, magkaroon ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang labanan ng mga blacklisted contractor. I think a closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, huwag na lang nilang i-register as a corporation sa SEC. Sa isang pagdinig naman ng Senado, binatikos ni Senador Alan Peter Cayetano ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Partikular ito sa halos 20 billion pesos na taunang gastos nito para sa Engineering and Administrative Overhead o EAO. Nagulat ako that in the last 4 years, 2022 to 2025, it's a staggering 94 billion pesos. So, kung pang testing at quality control pero wala naman palang quality and ghost project pa, sayang tong pondo na to. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ng Department of Budget Management ang flood control project components ng Digital Information for Monitoring and Evaluation o Project DIME para ma-monitor ng publiko ang mga proyekto ng gobyerno. Samantala, nag-inspeksyon din ang MMDA sa Tripa-de-Gallina Pumping Station kasabay ng paglulunsad ng DIME. Narito ang report ni Benedict Samson. Sa pamamagitan ng satellite, maaari nang mamonitor ng publiko ang ginagawang proyekto ng pamahalaan. Kahapon, inilunsad na ang flood control project components ng Digital Information for Monitoring and Evaluation o DIME. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, paraan din ito upang mamonitor ng gobyerno kung muusad ang proyekto. Ito kasi makikita ng tao, you don't have to, first, hindi na kami kailangan lahat pumunta doon sa lugar, no? Tapos naka-post sa website yung implementation ng bawat project. And then, third, yung citizens' participation. Hindi lang siya sumbong. The citizen can also cooperate and collaborate with the national government. Sa Project DIME, maaaring i-search ang uri at lugar kung saang rehiyon isinasagawa ang proyekto. Kapag nahanap na, dito lilitaw ang listahan ng mga proyekto. Yes, definitely. Makikita talaga lahat. Makikita sa website. Lahat ng proyekto. May may filter system by cost, by area, by regions, kung anong nature ng project at saka ng program. It's all there. Samantala, bago ang launching ng Project DIME,
Nag-inspeksyon rin ang DBM kasama ang Metropolitan Manila Development Authority. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ilang rain catchment na rin ang posible nilang itayo. Mauna po more likely yung sa AFP dahil yun po ay hopefully within the year namin. Depende po mag-soil testing pa lang po kami to determine yung structure na ilalagay kasi depende po yan sa lambot ng lupa doon sa na-identify naming area. Ayon pa kay Artes, sa pamamagitan ng rain catchment, may alternatibong pagkukuhanan na sila ng tubig para sa ilang pangangailangan. At nagkakaroon po tayo ng elevation, isinasama po natin sa plano na kung walang ulan or minimal yung ulan, yung pong makukuha nating tubig dito ay maipon at magamit at least for secondary use, pangdilig ng halaman, panghugas ng mga sasakyan. So, isinasama po namin sa design yun, which is, yun din po yung kasama sa ino-offer namin doon sa mga government agencies or private institution na mag-aalaw sa amin na magtayo po ng ganitong infrastruktura. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa-isa na ang inaayos at pinapagana ang mga nadiskubreng sirang pumping station sa Maynila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito'y upang mas mapabilis ang paghupa ng baha tuwing umuulan ng malakas. Mula sa Maynila, ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, anong mga lugar dyan sa Maynila ang gumagana na muli yung pumping stations sa ngayon? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, muli nang gumagana yung isang pumping station sa may bahagi ng Padre Faura. Ngunit mayroon pa rin problema pagdating sa pagbabara ng mga drainage. Nagsagawa ngayong araw ng clearing at declogging operations ang lokal na pamahalaan ng Maynila, katulong ang MMDA. Dito inisa-isa ang mga pangunahing drainage sa kahabaan ng Taft Avenue na karaniwang binabaha tuwing lumalakas ang ulan. Ayon sa MMDA, napagana na ang isang pumping station ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa may bahagi ng Padre Faura Street. Well, nagko-coordinate naman kami. In fact, I think 2 weeks ago, yung isa pong pumping station dito sa Faura, doon sa malapit sa Dolomite Beach, ay napagana at nakita naman namin may konti lang siguro adjustments doon dahil medyo maliit yung catchment area. Madaling nauubos yung tubig pag pinapump. Again, problema rin pa rin siguro yung baradong drainage doon kaya hindi makaabot yung tubig doon sa pump na ginawa ng DPWH. Pero again, i-address po namin yan unti-unti. Ayon kay Chairman Artes, pagdating sa 71 pumping station na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng MMDA sa buong Metro Manila, lahat ng mga ito ay gumagana, kasama ang nasa 24 na pumping station na nasa loob ng lungsod ng Maynila. Samantala, plano namang magpagawa ng lokal na pamahalaan ng Rainfall Impounding Facility o imbakan ng tubig ulan at pagpapatupad ng Drainage Master Plan ng lungsod. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, hindi ito magiging mabilis at madali. Ngunit ang mga planong ito ay long-term solutions upang tuluyang maibsan ang pagbaha bukod sa mga isinasagawa ng clearing at declogging operations. Aga, magkatulong ang MMDA at lokal na pamahalaan ng Maynila pagdating sa mga ganitong inisyatiba, lalo na at patuloy nga nakakaranas ng mabilis na pagbaha itong lungsod ng Maynila tuwing umuulan. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpatayo ng malalaking underground rain catchment basins sa ilang strategic areas sa Metro Manila na makatutulong para maresolba ang problema sa baha. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kabilang sa mga lugar na balak nilang lagyan nito ang University of Santo Tomas, ang Raha Sulaiman Park, Liwasang Bonifacio sa Maynila, pati na ang Camp Aguinaldo sa Quezon City.
Ayon sa MMDA chief, nakausap na nila ang mga opisyal ng UST kaugnay sa kanilang plano kung saan posibleng ilagay ang pasilidad sa ilalim ng open field ng universidad. 72,000 cubic meters po yung ating pong pinopropose na ilagay. Yung baha naman po sa UST sa amin pong computation sa 0.5 meters po na baha doon sa Espanya is around mga 36 to 38,000 cubic meters lang. So, dinoble po namin yung capacity para po to ensure na yung return period po ay mas mahaba. Kasi napupunan po namin pa taas na po ng pataas yung level ng tubig dong baha. Tinayak naman ng MMDA na kanilang ibabalik sa maayos na kondisyon ang mga napiling site at siniguro na magkakaroon ito ng regular maintenance. Lumagda ng kasunduan ng San Miguel Corporation at pamahalaang lungsod ng Quezon City para sa paglilinis ng mga ilog sa lungsod upang makatulong na maiwasan ang mga pagbaha. Sa ilalim ng kasunduan, palalalimin at palalaparin ng SMC ang bahagi ng San Juan River at paiigtingin nito ang clean-up sa Tulyahan River hanggang sa La Mesa Dam. Lilinisan rin nila ang mga kanal na nagtutungo sa mga ilog upang alisin ang mga putik at basura, mapataas ang rainwater carrying capacity at maiayos ang agos nito patungong Manila Bay. Magde-deploy din ang kumpanya ng mga dredging equipment, barges at mga truck. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na dapat ding maisagawa ang lifestyle check sa House members at senators. Sa gitna ito ng mga ulat at hinalang may mga sangkot na mambabata sa mga anomalya sa flood control projects. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, sino ang dapat makapagsagawa ng lifestyle check ayon sa kongresista? Ella, iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na ang Ombudsman at National Bureau of Investigation ang dapat makapagsagawa ng lifestyle check sa mga kawani ng pamahalaan. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng government official sa gitna ng mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala rin ang kongresista dapat mai-extend sa mga mambabatas ang lifestyle check. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Tinio. Ilantad ang extent ng tindi ng corruption involving, in this case, isang programa pa lang to ng DPWH, ang flood control program. So, and yet nakita na natin yung extent ng corruption involving about the executive branch at different levels. Ganun din, nalalantad na yung involvement ng mga legislators both in the Senate and the House. Gayunman, kung kani-kanyang ahensya ng pamahalaan ang magsasagawaan niya ng lifestyle check sa kanilang mga kawani, duda dito si Congressman Tinio. Nauna na ring hamon ng mambabatas na mauna dapat sa lifestyle check si PBBM sa gitna ng matagal na kinakaharap na ill-gotten wealth cases ng pamilyang Marcos. Seryoso at PR stunt nga ba? Dahil pag sinabing lifestyle check, usually it's done by either the DOJ through the NBI. Diba? So, seryosong investigasyon ito. Or the Ombudsman itself. Samantala, sang-ayon din sa lifestyle check ang iba pang mga kongresista gaya ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sinangayunan ni Vice President Sara Duterte ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Ayon sa pangalawang Pangulo, dapat lang din talagang maimbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control projects.
Alamin natin ang detalye kay Jed Neresina live. Jed, ano pa ang naging pahayag ni VP Sara kaugnay sa lifestyle check na sinabi ng Pangulo? Aga sinusuportahan ni Vice President Sara Duterte yung panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng lifestyle check. Ngunit binanggit ni VP Duterte na hindi lang dapat saklawin nito yung mga elected o naihalal na mga public officials, kundi maging yung mga inappoint o itinalaga sa posisyon ng mga opisyal ng gobyerno. Nasa The Hague, Netherlands ang pangalawang Pangulo ngayon kasama ang kanyang mga kapatid na si Congressman Paulo Duterte, Davao City Acting Mayor Baste Duterte at bunsong kapatid na si Veronica Kitty Duterte. Sa isang social media post, makikita na sabay-sabay na bumisita ang magkakapatid na Duterte sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa International Criminal Court. Matapos ang kanilang pagbisita, nagpaunlak ang Vice Presidente ng interview kung saan nabanggit niya ang kanyang pagsang-ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Idiniin ni VP Duterte na dapat mas malalim ang investigasyon at hindi lang nakabatay sa kung ano ang nakasaad sa Statement of Assets, Liability and Network o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan aniya na hanapin at ilantad ang mga dummy o mga taong ginagamit ng mga opisyal para itago ang kanilang mga yaman. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Kaugnay naman ng mga anomalya sa flood control projects, binanggit ni VP Sara na mahalagang panagutin ang mga opisyal at kontratista na sangkot sa ghost projects maging sa substandard projects. Aga idinagdag din ng pangalawang Pangulo na kung seryoso ang kasalukuyang administrasyon ngayon ay hindi lang dapat yung mga flood control projects ang maimbestigahan kundi maging yung ibang mga proyekto ng gobyerno para madiskubre din yung mga nangyayaring korupsyon sa mga ito. Ayan muna update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Dumalo sa pagdinig kahapon ng Committee on Public Order and Safety ang ilang opisyal ng National Police Commission o NAPOLCOM. Dito, inilatag nila ang kanilang programa, plano at legislative priorities kabilang na ang kaugnay ng pag-iimbestiga sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Nagbabalik si Jed Neresina. Inihayag ng National Police Commission o NAPOLCOM kahapon sa isang committee hearing sa Kamara na nagsasagawa sila ng targeted investigation sa extrajudicial killings o EJ case na naganap noong panahon ng nakaraang administrasyon. Tiniyak ni Atty. Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM, kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno na bagamat hindi pa ito'y sinasa publiko, nagsasagawa na sila ng kanilang investigasyon. Gayunpaman tumanggi si Atty. Calinisan na magbigay ng karagdagang detalye. Mr. Chair, we're actually doing a targeted investigation on the EJ case, Mr. Chair. We have not announced it, but we are doing our homework. So it is ongoing, Mr. Chair. Ang pag-amin ng NAPOLCOM ay kasunod ng pagkwestiyon ni Representative Jokno kung bakit patuloy itinago ng Philippine National Police o PNP ang mga dokumento sa EJ case mula sa Commission on Human Rights o CHR. Kaugnay nito sinabi ni Atty. Calinisan na nagkaroon na sila ng diskusyon sa dating PNP chief na si Police General Nicolas Torre III. From what I've gathered, Mr. Chair, we had a talk with the previous leadership of the PNP. In fact, I was there alongside Representative De Lima. And the direction right now is to actually provide access to investigative bodies
because that should be the course of things. Ngayon ay umaasa sila sa bagong hepe ng PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na may pagpapatuloy ito. Hopefully with the new Chief PNP and of course with the National Police Commission who is currently investigating the EJ case, we will get somewhere, Mr. Chair. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang campaign period o ang panahon para sa pangangampanya para sa idaraos na Bangsamoro Parliamentary Elections o BARM elections. Kaugnay nito, nanawagan ang Commission on Elections sa lahat ng mga kandidato at partido doon na mahigpit na sumunod sa mga patakaran ng pangangampanya. Nagbabala rin ang COMELEC hinggil sa posibleng paglipanan ng vote buying sa Bangsamoro Region sa loob ng campaign period. Tatagal ang panahon ng pangangampanya para sa BARM elections hanggang sa October 11, habang idaraos naman ang araw ng botohan sa October 13, 2025. Itinuloy na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre. Ayon sa komisyon, hindi na nila masusunod ang bagong pinirmahang batas ng parlamento. Mula sa Quezon City may report si Dante Amento live. Dante, hindi ba yan magdudulot ng kalituhan sa mga botante na boboto sa BARM elections? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa Commission on Elections, mayroon na silang nakalatag na mga plano na kanilang inaasahang isasagawa para hindi malilito yung ating mga kababayang botante dyan sa Bangsamoro. Ibig sabihin, magkakaroon ng massive voter education ang komisyon bago ang nakatakdang halalan. Isang linggo matapos na ipagpaliban ang pag-iimprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections, opisyal nang sinimula ng Commission on Elections o COMELEC sa pamamagitan ng National Printing Office ang ballot printing ngayong araw. Unang iniimprenta ang mga balota para sa probinsya ng Tawi-Tawi at Basilan. 2.2 million na mga opisyal na balota ang iimprenta sa loob ng mahigit 2 linggo. Kasama rito yung verification. Kapag natapos ang pag-iimprenta, magsisimula naman sa September 5 ang deployment noong unang natapos hanggang September 15. Samantala, Ella, nilinaw naman ang COMELEC na hindi na nila masusunod ang pinirmahang batas o Bangsamoro Autonomy Act No. 77 ngayong araw. Kaugnay ito ng redistricting para maibahagi ang 7 district parliamentary seats mula sa Sulu. Paliwanag ng komisyon, push to the wall o wala na silang panahon para baguhin ang mukha ng balota at gayon din ng reconfiguration ng sistema ng eleksyon. Kailangan pa ng implementing rules and regulations o IRR ng batas at matagal din itong gagawin. Susulat ang COMELEC sa Pangulo, Kongreso at maging sa Supreme Court kaugnay ng kanilang posisyon sa issue. Ella, dahil nga sa gipit na sa panahon ang Commission on Elections, sinabi ng COMELEC na handa silang sagutin o humarap sa Korte Suprema kapag mayroong nag-question dito sa kanilang hakbang na hindi sundin itong Parliamentary Act No. 77 kung saan ang kabilang kasi sa utos dito, Ella, ay mai-distribute yung 7 parliamentary seats at inaasahan natin na maaaring magbabago din nga yung mukha ng balota dahil mayroon dong kandidato na maaaring malipat sa isang distrito. Pero dahil nga dito, sa gipit na sa panahon ng komisyon, hihintay na lang nila na may lalapit sa Korte Suprema at handa naman silang idepensa ang kanilang naging aksyon. Yan man ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sa isinagawang pagdinig kahapon sa Kamara, isa sa napag-usapan ang paglaganap ng online sabong sa Pilipinas. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, may hamon silang kinakaharap kaya hindi tuluyang mapigilan ang pag-usbong nito. Alamin natin ang detalye sa report ni Ivan Alvarez.
Mayroon pa ring mga Pilipinong tumataya sa online sabong. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nagsimula itong pumatok noong pandemya. Nitong 2023 hanggang kasalukuyan, 52,842 e-sabong linked domains at subdomains ang ipinasara ng ahensya. Dagdag pa ng DICT, iniendorso ang mga sites na ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine National Police o PNP sa kanila. Habang nagsasagawa rin mismo ang ahensya ng kanilang monitoring. For us to monitor, dapat pumasok po talaga tayo dun sa kanilang mga websites. Makikisali po talaga tayo sa laro nila in order to us to know na it exists. Ngunit ayon sa DICT, mabilis rin itong napapalitan ng mga taong nasa likod ng mga e-sabong. How quickly ba? Gano'ng kabilis sila nakakabukas ng bagong site? Batay po sa aming director na sa operations. Segundo lang po, Mr. Chair. Ayon sa mga mambabatas, dapat ring mahuli ang mga taong nagpapatakbo ng mga ito. Ngunit ayon sa DICT, isa ito sa kinakaharap nilang hamon, lalo na at ang mga ito ay hindi hosted sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Yung isang naging problema po talaga natin is the very nature of internet. Yung mga gumagawa po ng mga online illegal... The very nature of the internet? Yes po. Sige, ano yun? Internet offers anonymity to users. So yung mga criminal ho natin are using these technologies. May virtual private network po sila. Meron po silang anonymity tools para hindi naman po sila makikilala. Pagtitiyak ng ahensya, patuloy ang kanilang isinasagawang domain monitoring at blocking, pagtitake down ng mga platforms at pagbibigay ng tulong sa mga law enforcement authorities sa pamamagitan ng referral link mapping. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawa ng 70 araw na preventive suspension ng National Police Commission si dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapaz. Kaugnay ito sa isinasagawang investigasyon ng NAPOLCOM sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ang detalye nitong ipinataw na suspensyon kay General Macapaz? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 2 linggo nga matapos na sampahan ang kasong administratibo na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer si dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Romeo Macapaz. Pinatawa na ito ngayon ng 70 araw na preventive suspension ng National Police Commission. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Commissioner Rafael Kalinisan, dahil silang hindi na maka-influensya si Macapaz sa isinasagawang investigasyon. Dahil pa ni Kalinisan ang kaso ay nag-ugat sa pagkaresto nila Macapaz sa magkapatid na patidongan na sina Ella Kim at Jose. Kinuha din aniya ng mga ito ang cellphone ng magkapatid kung saan burado na ang mga mensahe ng ibalik sa kanila na nila ay may epekto sa isinasagawa nilang investigasyon. Gayunman, Ella, nilinaw din ng NAPOLCOM na wala pa rin kasong isinasampa laban sa 2 kasama ni Macapaz nang arestuhin ang magkapatid na patidongan. Samantala, Ella, kinumpirma din ng NAPOLCOM na mayroon pa silang 4 na aktibong pulis na iniimbestigahan, kabilang dyan ang may ranggong general. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Naglabas na ng initial findings ang Quezon City Police District sa isinasagawang investigasyon sa pagbagsak ng debris mula sa isang condominium sa Tomas Morato Avenue. Kasunod ito ng pagkasawi ng isa sa 3 bata na biktima ng naturang aksidente. Kabilang sa mga natuklasan ng Special Investigation Team ang mga visible cracks sa fasad ng isang unit nito kung saan may mga ikinabit na antenas. Naobserbahan din umano ng isang structural expert na posibleng ang vibrations mula sa pagbabarena at antena insulation ang naging dahilan ng paglulus at pagkatuklap ng plaster materials. Samantala, nagpapatuloy pa ang forensic analysis sa mga na-recover na debris.
Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na may plano sa posibleng repatriation ng halos 170,000 overseas Filipino workers mula sa Taiwan. Ito ay kung sakaling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, sapat ba ang mga barko at pondo ng pamahalaan para magamit sakaling pauwiin ang mga OFW mula sa Taiwan? Kailan hindi na ipinapubliko ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan, pangunahin na ang Department of Foreign Affairs and DFA. Itong mga detalye nga, itong kanilang tinatawag na contingency plan. Ito ay kung sakaling magsagawa ng repatriation ng mga overseas Filipino workers mula sa Taiwan. Kumpiyansa si DFA Secretary Maria Teresa Cez Lazaro na may plano sila na nakahanda sakaling tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasabay ito ng pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng One China policy na nag-aangkin sa Taiwan bilang bahagi ng China. Ayon kay Senador Ivy Marcos, chairperson ng komite, tatamaan ang halos nasa 200 mga Pilipino na nasa Taiwan kung i-release ng China ang pag-angkin sa Taiwan. Habang nais namang i-active ni Senador Robin Padilla ang kahandaan ng pamahalaan sa nasibang sitwasyon. Meron na raw po ba kayong naisip na paraan kung para sila ay halimbawa po nagkaroon ng kaguluhan, sila po ay maibalik kaagad dito sa Pilipinas? Meron na po tayong ganung plano? Ang dami-dami po nun, 180,000 paano nga iuwi lahat Actually, yan? Madam Chair, Senator Padilla, you'll be surprised but we have been talking since early this year for a contingency plan. Meron po, of course kasama po namin ang mga security agencies, hindi namin magagawa yan. Pero meron marami, wala naman tayong ganyang kadaming barko. Pero meron talagang marami din silang alam na paraan at nagtulungan lang kami. Pinumpirma naman ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na umaabot sa nasa 169,000 ang mga OFW sa Taiwan. At sinasabi rin ito na handa ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa posibleng pagpapauwi sa mga OFW. Yung contingency plan, and we can discuss the details in executive session po, no? We can activate this at any point in time whenever there is an urgency to repatriate yung ating pong mga Pilipinong nagtatrabaho po doon, no? So meron po kaming crisis management team at ito po ay in place na. There's a structure that we'll just have to follow. Ella, sa ngayon ay kasalukuyan pa rin itinasagawa ang executive session ng pag-hearing for committee, Senate Committee on Foreign Relations, kabilang yan ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ng DFA at DMW at ang iba pa. Sa pagdinig naman ng Senado kanina ay hinimok rin ni Senador Erwin Tulfo ang DFA na pag-aralan at repasuhin ang posisyon ng Pilipinas sa ugnay ng One China policy. Yan ang latest dito sa Senado. Dahil sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Simula sa susunod na buwan, ipatutupad na ng Social Security System o SSS ang pagkakaroon ng increase sa benepisyo na matatanggap ng mga pensioner. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, gaano kataas itong magiging increase sa pension mula sa SSS? Magandang tanghaliagan, nasa 33% ang magiging increase para sa retirement and disability pensioners at nasa 16% naman sa death o survivor pensioners. Simula nga sa susunod na buwan ay ipatutupad na ng Social Security System o SSS ang increase sa loob ng 3 taon o mula September 2025 hanggang September 2027. Sa inilabas na 3 annual tranche ng SSS tuwing Setyembre, ay nasa 10% kada taon ng increase na matatanggap ng mga retirement and disability pensioners at 5% naman kada taon sa mga death o survivor pensioners. Sa ibinigay na halimbawa ng SSS, kung ikaw ay may minimum pension na 2,200 pesos simula sa September 2025
2025 ay magiging 2,420 pesos na ito. At 2,260 pesos naman sa 2026 at magiging 2,928 pesos and 20 centavos na ito sa 2027. Ayon pa sa SSS, nasa 3.8 million na mga pensioner ang makikinabang sa naturang increase. Aga nilinaw naman ng SSS na sa kabila ng pagkakaroon ng pension increase ay wala namang magiging pagtaas sa contribution na binabayaran ng mga miyembro ng SSS. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Magpapatupad ng hakbang ang gobyerno upang matiyak na nananatiling matatag ang presyo ng bigas sa oras na maipatupad na ang 60-day import ban sa susunod na linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magsasagawa ng price monitoring ang Department of Agriculture para maipatupad ang maximum suggested retail price sa bigas. Bukod rito, ayon sa palasyo, kukonsultahin rin ng DA ang stakeholders kasama na ang mga magsasaka, millers at traders para maiwasan ang pagmamanipula ng presyo ng bigas. Tiniyak na Malacanang ang sapat na supply ng bigas, partikular na sa pagsisimula ng panahon ng anihan sa bansa. Naging bagyo na ang low pressure area na nasa West Philippine Sea at pinangalan ng Bagyong Jacinto. Binalalakas nito ang habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang iba pang detalye ihahatid ni Liana Loreto, weather specialist ng DOST Pag-asa. Ganap na nga pong naging bagyo, low pressure area na ating binabantayan sa may West Philippine Sea at ngayon ay tinatawag na natin siya sa pangalang Tropical Depression Jacinto. Si Jacinto ang ikalimang bagyo sa buwan ng Agosto at ikasampung bagyo naman ngayong taon. Base po sa ating latest satellite imagery, itong si Tropical Depression Jacinto ay huli nating namataan sa layong 480 kilometers kanluran ng Cubi Point, Subic Bay, Zambales. Sa ngayon po kahit malayo po ito sa ating kalupaan, ay yung extension po ng kanyang kaulapan o yung trough po nitong si Tropical Depression Jacinto ay nakakaapekto dito sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, pati na rin po dito sa may Nueva Vizcaya at sa Quirino. At ito na nga pong si Tropical Depression Jacinto ay patuloy pong pinapalakas o ine-enhance itong habagat na nakakaapekto naman dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, sa kabuuan ng Visayas, pati na rin sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Kaya asahan po natin ang malawakang mga pag-ulan dito po sa mga nabanggit na lugar. At ngayon nga po, ito po ang ating track forecast nitong si Tropical Depression Jacinto. Expect po natin mamayang gabi po ay makakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at habang nandito pa rin siya sa may West Philippine Sea ay patuloy po magko-consolidate yung kanyang kaulapan at posible po mag-strengthen pa siya bilang isang tropical storm category pagdating po bukas before po siya mag-landfall posible po dito sa may northern or central Vietnam area. At yun nga po, walang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil malayo po itong si Tropical Depression Jacinto sa ating bansa. Ngunit ito po'y pinapalakas ang southwest monsoon o habagat kaya't posible ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa loob po ng 24 hours dito po sa may areas ng Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa Antique at sa Negros Occidental. So yung 50 to 100 ay posible po yan 4 to 8 na timba ng tubig na ibinuhos po sa area na 1 meter squared. Kaya't yung mga ganong mga pag-ulan po ay posible po makataas ng mga level ng tubig doon po sa may river areas at posible din po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially sa mga urbanized at doon din po sa mga bulubunduking mga lugar. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan sa mga nabanggit po na lugar. Ngayong araw po yan hanggang bukas po ng tanghali.
Pero bukas po asahan naman po natin na mas kukonti po yung mga lugar na posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan. At ang matitira na lamang po dyan ay dito po sa Palawan at sa may Occidental Mindoro. Pero yun nga po ay patuloy po na i-epekto itang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa, pati na rin sa kabuuan ng Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. Ito naman po, kahit walang wind signal na nakataas sa anumang baybaying ng ating bansa, ito naman po yung mga maaari makaranas ng strong to gale force gusts. Dito po ngayong araw hanggang bukas sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, pati na rin sa Central Visayas, Dinagat Islands at sa Camiguin. Dahil po ito sa southwest monsoon o habagat. Pero by Saturday naman, asahan po na mas kukonti yung makakaranas ng strong to gale force gust at ang matitira na lamang po by Saturday dito na lang po sa may Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Lubang Island, Romblon at dito din po sa may Palawan. Kaya't mag-ingat din po sa banta ng malalakas na bugso ng hangin dahil po dito sa habagat. Sa ngayon, sa ating sea condition, wala naman po nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit posible pong umabot sa moderate to rough ang ating sea conditions, lalong-lalo na dito sa may Palawan area, sa may West Philippine Sea, pati na rin po dito sa may Sulu Sea. So, kailangan po mag-ingat ang ating mga manlalayaga, pati na rin po yung meron po mga maliliit na sasakyang pandagat dahil po ito sa southwest monsoon. Nananatili pa rin sa evacuation center ang nasa 49 na pamilyang inilikas dahil sa sama ng panahon sa Palawan habang naitala ang landslide sa bayan ng Culyon, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Para sa detalye may report si Andy Pagayona live. Andy, wala pa rin bang tigil ang mga pag-ulan dyan at kailan pa uuwiin yung mga pamilyang nananatili sa evacuation center? Yes, Ella, magandang tanghali. Patuloy pa rin na nakakaranas ng mga pag-ulan ang Puerto Princesa at ilang lugar sa lalawigan. Habang ang mga inilikas na pamilya ay mananatili sa evacuation center hanggat hindi humuhupa ang tubig baha sa kanilang mga kabahayan. Dahil nga sa walang humpay na pag-ulan sa Puerto Princesa at ilang munisipyo sa Palawan ay minabuti ng mga opisyal ng Barangay Mauyon na ilikas ang kanilang mga residente malapit sa tabing ilog. Tumaas na kasi ang tubig mula sa ilog malapit sa kabahayan sa kanilang lugar. Naitala naman sa bayan ng Culyon ang landslide dahil din sa mga pag-ulan. Gumuho ang lupa sa kalsada na may kasamang mga bato. Mabilis namang umaksyon ng mga otoridad at inalis ang mga lupa at mga bato sa kalsada. Nananatiling kanselado rin ang mga pasok ngayong araw sa lahat ng antas ng mga public at private school sa mga bayan ng El Nido, Rojas, San Vicente, Linapacan, Taytay at Quezon, Palawan. Inabisuhan na rin ng Coast Guard District Palawan ang mga sasakyang pandagat na bawal munang pumalaot dahil nga sa sama ng panahon. Ella, sa ngayon ay kanselado na rin yung mga piling tura sa Palawan dahil nga sa mga patuloy na pag-ulan dito sa Puerto Princesa at ilang lugar sa Palawan. Yan na ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Dalawang estudyante ang nasawi sa mass shooting sa isang paaralan sa Minneapolis sa estado ng Minnesota sa Estados Unidos. Ayon sa Minneapolis Police District, nasa edad 8 at 10 taong gulang ang mga nasawi, habang 17 naman ang napaulat na nasugatan sa insidente.
Naganap ang panibagong pamamaril sa bansa sa isang Catholic chapel sa paaralan 2 araw matapos ang pagbubukas ng klase. Sa inisyal na investigasyon, lumapit sa gilid ng gusali ang suspect at pinadaan sa bintana ang pamamaril sa mga batang estudyante na nakaupo sa loob ng kapilya sa kalagitnaan ng mass service. Kinilala ang suspect na si Robin Westman, 23 anyos, na nasawi rin dahil sa tinamong self-inflicted gunshot wound. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, hinihinalang isa itong domestic terrorism o hate crime. Ngunit hindi pa rin tiyak ang tunay na motibo ng pamamaril. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni President Donald Trump na patuloy na imomonitor ng White House ang sitwasyon at hinikayat ang publiko na magdasal para sa lahat ng mga naapektuhan sa insidente. Dadalo si North Korean leader Kim Jong-un sa military parade sa September 3, 2025 ayon sa China Foreign Ministry. Ang tinaguriang Victory Day Parade ay kaalinsabay ng 80 anibersaryo ng digmaan sa pagitan ng China at Japan at pagtatapos ng World War II. Kasama rin sa inaasahang makikiisa sa pagtitipon si Russian President Vladimir Putin. Inaasahang ipapakita ng China sa event ang kanilang latest weaponry kabilang ang daan-daang sasakyang panghimpapawid, tank at anti-drone system. Kompleto na ang mga koponang sasabak sa ikalawang yugto ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Nakapasok sa quarterfinals ang rookie team na BJMP Greyhounds habang nananatiling undefeated ang AFP Cavaliers. Samantala, bigo namang makaabante sa susunod na yugto ang two-time defending champion Senate Sentinels. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Sa huling yugto ng elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 nitong Miyerkules, August 27 sa Amoranto Arena sa Quezon City, matapos ang maiinit na mga bakbakan sa hardcourt, kumpleto na ang mga kupunang tutulak sa quarterfinals ng nag-iisang liga ng mga public servants. Sa first game, dinumina ng BJMP Greyhounds ang NHA Home Masters. Dinaan ng Greyhounds sa mabilis na takbuhan at matinding ball movement ang kanilang laban kontra sa eliminated team na NHA Home Masters. Mula sa unang basket ng BJMP Greyhounds hanggang sa huling buslo bago tumunog ang buzzer, hindi nila hinayaang lumamang ang NHA Home Masters. Nagtapos ang laban sa score na 98-58 in favor of BJMP Greyhounds. Best player of the game si Jail Superintendent Cassius Berbo na nagambag ng 20 points, 4 rebounds at 2 assists. Masayang-masaya kami dahil sa first appearance namin to sa season and rookie pa kami and now makakapasok kami sa quarterfinals and ito lang naman po talaga yung dasal namin na yung last game namin dito sa eliminations ay may panalo namin at ganda yung pasok namin para sa quarterfinals. Sa second game, dinomina rin ng AFP Cavaliers ang SSS Pension Boosters at nanatili silang undefeated na nakatapos ng elimination round. Liksi, tikas at bilis ng pasahan ang ginawang diskarte sa opensa ng AFP Cavaliers na hindi nasabayan ng SSS Pension Boosters. Sa first quarter, nag-iwan ng single-digit na kalamangan ang AFP Cavaliers sa score na 25-16. Lalo pang lumobo ang kanilang kalamangan sa double digit sa pagtatapos ng second quarter, 45-33.
Sa third quarter, naitala ng AFP Cavaliers ang kanilang pinakamataas na kalamangan sa laro. 39 points ang iniwang lamang sa pagtatapos ng third quarter sa score na 85-46. At dahil sa laki ng hinahabol ng SSS Pension Boosters, tuluyan na silang naiwan. Final score 96-68. Best player of the game si Colonel Ruben Ginulbay na nagbuslo ng 13 points, 2 rebounds at 2 assists. Good location. Bilik po yung bola. Mahirap naman sabihin natin na ma-achieve natin yun, but we will always give our best para po sa laro at para sa quality ng liga natin. Kahit sino pong papasok, excited kami at ganon din, ina-expect namin no less than the best sa mga kalaban namin para po maibigay din namin yung best namin. Dati na ring nagkampiyon sa executive face-off ng UNTV Cup ang AFP Cavaliers. Abangan kung mananatiling walang dungis ang kanilang win-loss record sa pagpasok sa panibagong yugto ng liga at kung mababawi nilang muli ang kanilang trono. Samantala, hindi na nila makakaharap ang Senate Sentinels na tumalo sa kanila sa finals noong last season dahil laglag na ito sa next round. Sa Game 3, hindi na natuloy ang laban ng Agriculture Kadiwa Warriors at defending champion na Senate Sentinels. Pasok na sa quarterfinals round ng Group A ang undefeated na AFP Cavaliers, Judiciary Magis, DOJ Beacons at Executive Branch Commanders, habang laglag ang mga kupunan ng SSS Pension Boosters, BIR Nation Builders at PhilHealth Health Insurers. Sa Group B naman, pasok ang mga kupunan ng GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, ang rookie team na BJMP Greyhounds at PNP Responders. Laglag ang two-time defending champion na Senate Sentinels, NHA Home Masters at ang Agriculture Kadiwa Warriors. Magsisimula naman ang panibagong yugto ng liga sa darating na August 31, araw ng linggo sa bagong venue sa QC D2 Gymnasium sa Quezon City. Carry over sa next round ang win-loss record ng mga kupunan. Single round robin ang setup at crossover match ang laban sa dalawang bracket. Kung sino ang apat na team na aakyat sa top 4, sila ang mga papasok sa semifinals. Sa linggo, unang magtutuo sa hardcourt ang Judiciary Magis at Ombudsman Graph Busters. Sa second game, ang DOJ Beacons versus PNP Responders. At sa huling game, ang Executive Branch Commanders at GSIS Furies. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 18, na nagsasabi, "At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.